Okay guys, so welcome sa another episode natin ng paggawa ng PCB. So bali dito sa video to guys, gagawa tayo ng 2 MOSFET PDC IGBT. And kasama na rin guys itong mga PWM sa dalawang gagawin natin. So bali order sa atin to guys ni Sir Migo. So shoutout pala sa iyo Sir Migs, maraming salamat. And shoutout natin mamaya guys yung mga kaibigan natin. So bago yon, intro muna tayo. Habang nagliliya tayo guys, shoutout muna natin yung mga kaibigan natin. So shoutout kay Sir Angel Domingo Jr. na nagpapa-shoutout mula sa San Jose del Monte, Bulacan. And shoutout din kay Sir Isagani Naparan ng Makati. So at shoutout na rin kay Sir, yung kaibigan natin dito sa Pampanga, si Sir Bong Libot na taga Guagua. And si Gian Clint ng Surigao del Norte. So shoutout sa inyo guys, yung mga di ko pa nabanggit. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan. And sa nanonood ngayon guys, shoutout sa inyo lahat. So yan guys, naliya ko na siya, natapos na natin. So bago natin i-transfer yung kanyang design guys, kailangan na naliha muna natin yung PCB. So bali guys, ang ilalagay muna natin dito is yung kanyang bottom copper or bottom design. So hindi natin muna ilalagay yung kanyang top silk dahil sa mga ganitong kasing kalaking PCB guys, minsan hindi nagtutugma yung top at bottom design. Kaya unahin muna natin guys na ilagay itong bottom design nya. So yan guys, marami na rin tayong na-upload na video ng paggawa natin ng PCB. So kung di pa napapanood yun guys, bisitahin mo yung aking YouTube channel. So sa mga nagtatanong guys pala na kung paano gumawa ng mga ganito, maraming tutorial nyan guys sa YouTube. Isa na rin ako sa mga nagtuturo kung paano gumawa ng PCB. So yan guys, pagkatapos natin siyang planchahin, so bali ibababad na natin sila guys. Una is babasahin muna natin yung PCB natin bago natin to lagyan ng ferrochloride. So naipaliwanag ko na guys bakit binabasa muna yung PCB sa nakaraang kong video sa paggawa ng PEC board. So para kasi guys mas matanggal ng maayos yung copper na di kasama pag binasa muna natin yung PCB natin. So sa mga gusto guys na or sa mga nagtatanong kung saan nakakabili ng ganito guys na ferrochloride, so marami niyan guys sa Lazada at Shopee. So bali mimix lang natin ng ganito guys hanggang sa matanggal yung exposed copper. So forward na natin guys para mabilis tayo. So yan guys, pagkatapos nating natanggal yung copper, so ito na yung mga design natin. So mas magandang tingnan guys pag white PCB yung gamit natin. So ayan guys, wala pa siyang top silk, mamaya lalagay natin yan. So tatanggalin muna natin guys itong toner nya sa ilalim, yung ink. So gaya nga nasabi ko guys, di madaling pagtanggal nito. Ibabad muna natin yung ink ng lacquer thinner.
So para lumambot din guys yung ink na tatanggalin natin. So may naunan na pala akong upload na ganito guys, na itong MOSFET PDC IGBT. So ito yung experiment namin ni Sir Migo na board. So mas in-improve lang yung design dito. So yan guys, forward na natin. Sa mga naiinip guys, pwede nyo namang skip yan. And ayan guys, sa mga umu-order pa sa akin, so sa mga nagme-message, maraming salamat sa inyo. At sa mga nag-o-order, so dito lang sa aking Facebook guys, sa mga gusto, message nyo lang ako doon. So ayan guys, napakaganda nung quality niya. So next guys, bubutasan natin yung PCB na natin. So magdi-drilling na tayo. So di katulad niyan guys, yung PCB na nauna nating na videoan. So yung glass fiber PCB, yung kulay yellow. Itong white guys, di naman ganong nampupurol ng talim ng drill. So mas kaunti yung pinaka fiber nito guys, hindi katulad nung kulay yellow, may fiber siya sa taas at sa ilalim. Ito guys, yung pinaka gitna niya, parang hindi siya fiber, pero yung kanyang copper clad guys, yung mismong copper niya, makapal siya kumpara dun sa yellow na PCB na ginagamit natin at dun sa brown PCB. Kaya medyo mas mahal guys itong mga PCB na puti. So sana guys, gumana yung auto duty nito, dahil yung PDC IGBT side, so kinopya namin yung mismong Indo type. So sana gumana yung kanyang auto duty. So bali baka gawan to ng video ni Sir Migo, abangan nyo na lang yon. So pag natapos natin tong PCB guys, ipapadala natin agad sa kanya. So para magamit na niya. Medyo kasi matagal yung pagdating ng PCB guys dun sa kanila, dahil sa agusan pa si Sir Migo. Kaya mga 1 week bago dumating siguro sa kanya itong PCB niya.
So yan guys, sa pagkatapos na natin na butas yung PCB natin, and sunod naman natin guys na ilalagay yung ating top silk o yung top design. So ito guys, ilalagay na natin to. So pagtugmain lang guys yung mga butas nung top design at butas nung PCB. Pag tugma na yun guys, sigurado tugma na rin yung mga parts. At ito palang PCB na to guys, pag pinaplansya natin, so may napansin din ako dito, lalo na yung top silk guys, dumidikit yung plancha kahit nakasagad na tayo ng heat ng plancha natin. Once na medyo lumamig ng kaunti, dumidikit yung plancha, sumasama yung PCB dun sa plancha. So di katulad nung glass fiber guys, na kahit mahina lang yung settings natin sa plancha, maganda yung design at transfer siya ng maayos. So dito guys, kailangan painitin muna yung hanggang sa magkulay ganyan yung papel para magdikit yung design. Bali guys, pangalawa ko na lang na top silk na nilagay yan. Yung nauna kasi nagkaroon ng problema, so tinanggal ko ulit. So yan yung pangalawang design guys na nilagay ko. Mas okay yan at nagdikit lahat. So yan guys. Sa next procedure niyan guys, lilinisin muna natin yung board. So bali pagkatapos natin nalinis, lalagyan na natin ng flux liquid yung ating bottom copper. So para hindi magkaroon ng corrosion guys yung board. So may nabibili naman guys na liquid flux sa Shopee. So yan, mas recommend ko yan guys, mas maganda. Alam ko na, naipakita ko na yan sa nakaraang video eh. Pero yung dati ginagamit ko guys na yung pinaka flux, so yung rosin, yung nabibili rin sa Lazada, yung insenso. So yun yung ginagamit ko dati guys. Pero pares lang yun. Mas maganda lang yung timpla nitong nabibili sa Shopee. So yun guys, ang pinagkaiba, kikintab yung ating PCB at magiging corrosion proof ito. So yung sa taas naman guys, naipakita ko na rin yan. So ang gagawin natin dyan is pagkikintabin natin yung taas. So kita nyo guys yung pinagkaiba pag kumintab na yung taas. So mas naging maliwanag yung mga letra o yung mga value ng mga part. So lalagyan na din natin guys itong mga PWM natin.
So ayan guys, natapos na natin. So ang pinaka last procedure niyan guys, patutuyuin muna natin yung flax sa araw. So bibilad natin sila. So bali dyan na natin tatapusin guys yung ating video. So pag natapos to guys, ay ipapadala na natin agad kay Sir Migo. So hanggang dito muna yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung di ka pa nakapag-subscribe guys, subscribe ka na. Yun lang guys, maraming salamat.